Isang buwan mula nang tumama ang bagyong Tino, pahirapan pa rin ang pagtukoy sa pagkakakilanlan ng mga inanod na bangkay sa Cebu. Ang ilang barangay naman hindi pa ba nakakabangon, nangangambang muli sa paparating na bagyong Wilma. Para sa update, nasa linya po ang ating kasamang si John Aroa ng News 5 Visayas. John, anong latest mula dyan? Nagsagawa nga ng DNA sampling ang mga tauhan ng Disaster Identification Team ng PNP. Kinunan ng DNA sample ang mga kamag-anak ng mga missing persons sa Barangay Paril, Bakayan at Binaliw na naapektuhan ng pananalasa ng bagyong Tino. Hanggang ngayon kasi nasa 6 pa rin ang nawawala. Ilan sa mga ito ay tinangay ng matinding baha noong nagdaang bagyong Tino. Ayon sa head ng Cebu City Disaster Reduction Management Council na si Councilor Dave Tumulak, iko-cross-match ang mga nakuha nilang DNA sample sa mga na-recover nilang bangkay. Makakatulong nila ito upang agad na matukoy ang kanilang pagkakakilanlan. Kaugnay nito, bakas pa rin ang pinsala na iniwan ng bagyong Tino sa Cebu. Sa Barangay Lusaran, nagkalat pa rin ang mga debris. Hindi pa rin naaalis ang sirang ambulansya at mga nawasak na sasakyan. Samantala, naghahanda na rin ang Cebu City sa posibleng epekto ng paparating na bagyong Wilma. Naka-blue alert status ngayon ang Cebu. Ang mga residente sa Lusaran di pa man tuluyan nakabangon, nangangamba sa banta ng paparating na bagyo. Panawagan naman ng lokal na pamahalaan sa mga residente na nakatira sa tabing ilog maging alerto at agad lumikas kung kinakailangan. Sayang tumila na ang ulan dito sa Cebu matapos na bumuhos ang malakas na ulan kaninang umaga sa ilang bahagi ng Cebu. Pero makulimlim pa rin ang kalangitan, banta na nagbabadyang ulan. Ruth. Yan po ang express report ni John Aroa ng News 5 Visayas. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.